Marami pa dito red fish. This one, seal wheel. I need one of this. Ayan. Expert mga kabayan, yung asawa ko. Pink salmon, parang salmon din. Close din sa salmon. Hello po mga kabayan. So nandito tayo ngayon sa tinatrabuhan ko. Break time ko ngayon mga kabayan. No? Bibili tayo ng isda. So ipakita ko sa inyo yung isda mga kabayan. Ito po yung fish market. Yan sa likod natin yung pula. Tara samahan nyo ako kung ano yung isda dito. Ipapakita ko sa inyo. Punta po tayo dito. Ito po yung fish market dito sa Lulan. Tingin tayo kung ano yung isda dito. Yan. Red fish. Ito ko yung red fish. Ito red. How much kilo? Without head 60, with head 50. Ah, okay. With Yeah, one red fish. It's okay. Transfer. Yeah. I pay no pen pay. bank. Transfer bank. Yeah. I need one. Yeah. And then what's this one? Arctic char. This one, This big one, the big one. Yeah. How much kilo? 70. 71. Maybe this one. Yeah. Ang daming isda dito. Bili tayo isa. Ito whale na to, seal. This one, seal whale. Whale? I need one of this. Yeah. Arctic char. Ang laki. Ang laki mga kabayan. Oh. Ilang kuha na kaya ito? Ito, iba klase nito. Ayan mga kabayan, marami pa dito red fish. Ito naman ay codfish. Halibut. Yan. Yung mga hinuli namin, ito yun. Yan, ang daming isda dito. Hanggang dito. Yan. Hila sila dito. Ito whale naman to. Ito, meron pa din dito. Nakabili na tayo ng isda. Ito po sa ibaba. So ang gagawin ko ngayon, ibiyahe ko muna ito pauwi ng bahay mga kabayan, no? Para mailagay ko sa freezer. Maraming mga tourist ngayon mga kabayan, no? Dahil may cruise ship na pumunta. Ayan po mga tourist po yan sa gilid, oh. Nagtatambay sila. Ang ganda ng panahon natin ngayon. Nasa nata 70 degrees Celsius yung lamig natin mga kabayan, no? Ayan po. So hanggang doon sa unahan. Nandito ako sa common area namin mga kabayan, no? Kung saan yung labahan, laundry. Tapos yung common namin na freezer. So ilagay ko muna ito. Ayun mga kabayan, nandito na po kami sa bahay. Ito, may hugasin pa kami dito, hindi pa nahugasan. So ganito, pagka dalawa kayo nagtatrabaho, minsan pagdating nyo ng bahay, pa nyo tatrabahoin. Ito mga kabayan, yung nabili namin kanina, oh. Ito yung nabili ko kanina, oh. Yan. Napakasarap ng mga kabayan, oh. Preskong-presko, yung mata, oh. Yan. Ito po yung red fish. So ang kilo nito mga kabayan ay 50 Danish kroner siya. Or nasa peso mga kabayan, nasa 400. Yan. So 50 Danish kroner itong kilo niya. Tapos ito mga kabayan, Arctic char daw. Ito pero parang salmon siya. Ito napakalaki din. Ito 70 Danish kroner ang kilo nito, or nasa 7 times 8, 56 or 560 pesos yung kilo. Tama ba? Si 70 Danish kroner yung kilo. Ayan, napakalaki. So ngayon, slicein natin ito para kukuha lang kami ng aming lulutuin. Ayan, maghuhugas yung misis ko ng plato. Tapos ako naman nitong isda. Ayan, slicein na natin mga kabayan, no? Napaka-presko pa talaga, oh. Ang linis mga kabayan, no? Tinanggalan na nila ng kaliskis. So ito na po yung isda natin. Ito po yung Arctic char na tinatawag nila dito. Pink salmon, parang salmon din, close din sa salmon. Tapos ito naman yung red fish. So kuha natin to, katatayin na natin. Dapat matalim yung kuha natin. Saan yung matalim, ha? Kuha tayo ng apron, ha? So dito sa Greenland mga kabayan, kahit hindi ka naman dito hindi ka naman dito mayaman mga kabayan, makakatikim ka naman dito ng mga masasarap na ulam pagka basta masipag ka lang, hindi ka lang tamad. Kasi pag tamad ka mga kabayan, mamulugi ka din dito sa mga bayarin. Lahat dito binabayaran. Ang lamang lang dito, maraming trabaho. Pag hindi ka tamad, talagang makakabili ka at makakabayad ka dito ng mga bayarin. Itong red fish kasi makabihira lang ito. Ayun, baka nalubat na.
Bihira ka lang kasi dito makabili ng red fish talaga. Ngayon lang, first time ko nakabili ng red fish kasi araw-araw ako doon. Ang kadalasan mayroon doon yung Arctic char, yung putik. Ano mo, i-under mo? Ang slice natin mga kabayan ha. Pakita ko sa inyo. Kaso dapat matalim talaga yung kutsilyo natin. Presko pa talaga ito mga kabayan. Hindi pa siya na-frozen. Tapos bagong kuha pa siya. Dito, pagka bumili ka ng mga isda dito, mayroong nakalagay na date kung kailan nila kinuha. Tapos hindi na sila naglalagay ng mga ice sa lagayan kasi malamig na nga yung fish market. Hindi naman masisira yung isda. Yan po oh. Malalaman mo kasi may dugo-dugo pa siya oh. Yung presko na isda. Yan. So napakalaki mga kabayan oh. Grabe yung kain namin nito mga kabayan. Ilang kainan na to. Oh, tumalsik pa yung dugo. Presko pa talaga, malalaman mo talaga. Wow! Yung gusto ko talaga mga kabayan, salmon talaga, yung paborito ko na isda. Ito maganda lang yung red fish kasi hindi siya masyadong madurog ba. Red fish yung mga kabayan, oh, pero yung kanyang kuhan. Ayan, tingnan mo yung mga kabayan, oh. Dugo pa mga kabayan, bagong kuha pa talaga. Hindi pa natunaw yung dugo. Mga kabayan, si Mrs. na mag-slice kasi nahirapan ako. Expert kasi ito sa mga slice. Ayan, oh. Kasi ako sa mga kabayan, oh. Kadalasan kumakain na talaga ako ng mga luto. Ayan, oh. Sa sobrang tigas mga kabayan kasi malaki kasi yung buto. Pag malaking isda, malaking buto. Kaya dapat gamitan mo na rin ng pukpok. Tok-tok. Dapat mayroong yung kahoy na pang pukpok. Ako export po. Grabe yung isda mga kabayan dito sa Greenland. Napakasarap mga kabayan, yung mga red fish. Ito yung paborito ko dito talaga sa red fish. Pag sa market na ito sa mga kabayan, oh, yung presyo nito naglalaro na siya sa times 3, times 2, mura na yun. Tapos frozen pa siya. So bumibili kami nito lagi sa grocery store. Kaso frozen na. Nasa 400 grams ng mga kabayan, maabot siya ng 60 kroner. Samantalang ito, 1 kilo, nasa 50 Danish kroner. Sa winter kasi mga kabayan, no, bihira lang kami makabili nito. Makabili kami frozen. Pero yung mga fisherman, hindi sila makahuli ng mga isda pag winter kasi nga ay tumitigas yung mga dagat dito. Kadalasan yung malalaking barko lang. Pero yung malalaking barko, hindi ka naman makabili doon. Direct na sa yun, market. Ang kagandahan dito mga kabayan, pag bumili ka ng isda, sa box nila, yung mga lagayan ng isda, may nakalagay kung kailan na hinuli, ngayong araw or nakaraang araw. Ngayon mga kabayan, natapos na ito. Ito po yung red fish. Slicein na naman natin ito. Ayan. Ayan, napakahaba mga kabayan. So 70 Danish kroner yung kilo nito. Or i-translate nyo sa Pinas mga kabayan, times 8 lang yan. So, ang daming nagtatanong. 560. Pang reels eh. Pakahaba mga kabayan, parang hindi nata kasya sa kasi maliit lang kasi yung kusina namin. Ayan. So, unahin. Yayay fish. Ayan po yung karne niya, pink mga kabayan. Ito yung Arctic char, pang salmon lang din. Sigang. Ayan, gawin din kuan mga kabayan, pili. Tapos yung parang ihalo mo siya sa kuan, i-smoke mo lang. Ayan po, yung karne niya. Napakasarap oh. Pink na pink. Ayan mga kabayan, tapos ko na pong ma-slice ito lahat yung uulamin namin. So kukuha na lang kami dito. Bali ilalagay ko na lang ito kada plastic kasi magpuprosin na ito. Lagay natin sa rip. Ito po yung Arctic char natin or salmon. Oh. Tingnan nyo yung kuha natin, napaka-presko. Sarap ito isigang. Oh. Napakalinis pa. May mga dugo pa. Tapos ito naman yung red fish natin. Oh. Napakasarap din itong ulo mga kabayan. Oh. Tapos yung karne niya. Oh. Napaka-presko. So ilang araw na din kaya namin itong kakainin mga kabayan. Oh. Yan, dito sa Greenland mga kabayan. Oh. Basta masipag ka lang dito ay makakabili ka nito ng mga pagkain dito. Kasi kahit yung mga pagkain dito na sa atin hindi natin mabili. Ito sa Pinas mga kabayan. Oh. Never ako nakabili nito sa Pilipinas. Dahil napakamahal. So yung sahod ko kulang pa nga sa amin. Tapos sa Saudi nakabili ako nito pero yung ulo lang mga kabayan, ulo, walang laman yan. Tapos itong mga buto-buto kasi tinatapon nila yung buto. Tapos may mga laman konti. Ayun lang, mabibili ko sa Saudi pero napakamahal yun. Kasi nasa 200 pesos pa yung kahit ulo lang saka yung mga buto. So, ang gagawin natin, lagay natin sa plastic kasi ilagay na natin sa rip yung iba. Para pag magluto kami, nakuha na kami mga kabayan, hindi na lahat mag-frozen. So ma-frozen na kasi ito. Ayan po. So hindi na natin hugasan to para yung lasa niya hindi talaga mawala. So 3. So bali apat-apat lang mga kabayan. Ito na po yung ulamin natin.
sa mga susunod na araw pa kasi yung red fish yung lutuin ng misis ko. Ayun mga kabayan, kumakain na po yung mag-ina ko. Tapos ito na po yung luto, galing kasi ako sa labas. Eto mga kabayan, ito yung red fish. Ayan o, napakasarap. Basta yung kung ano lang yung gulay na available ito lang hinalo. Ito saluyot po hinalo, tapos mayroong okra. Tingnan nyo naman o, ayan o. Red fish mga kabayan o, napakasarap. Yung anak ko kumakain din ng gulay. Fry muna tayo. Man. Eh, yung sabaw, oh. Nagkuhan siya, nagtaba-taba. Sa akin yung Masarap. mata. Yan, ito po yung sabaw niya mga kabayan. Talagang nakapaka-fresh, walang halong chemical mga kabayan. Pinakuluan lang ng misis ko, yan. Hindi kami naglalagay ng sigang kasi sumasakit yung sikmura namin pag may mga sigang. Eh, natural lang po ito, asin lang nilagay nito. Tapos, saluyot. Kasi kung ano yung available mga kabayan, nagulay dito, yun nilagay namin. Tapos, okra. So, maganda sana nito, yung malunggay. Yan po, yung laman yan. Yan. Yung anak ko, kumakain siya ng gulay. Ito din. Yan. Kumakain sila ng gulay. Eat, Amaya, eat. Iblaw ha, iblaw. Mainit kasi binubulo niya. Yan. Nandito ako sa trabaho mga kabayan. No? Break time ko ngayon. Yan. Pumunta dito yung anak ko. Oh. Tsaka yan, yung bunso ko. Tsaka asawa ko. Nagpasyal-pasyal sila. Kasi wala nang trabaho. Hello! How are you, Amaya? Where are you going? Ha? Work kasi Work, Papa, work. Nandito ako sa may gilid ng dagat. Hinahanap ko yung mag-ina ko at saka anak ko. Nandito na pala. Kasi tapos na yung trabaho ko mga kabayan. No? Sila din tapos na yung trabaho. Gala-gala. Hi, Amaya. Where are you going? Oh, why are you running? Are you happy? Happy, Amaya? Axel, oh? Ito po, dito po kami mga kabayan, oh. Napakaganda po dito. Calm down. Sabi ni Amaya. Calm. Slowly lang, ha? Napakaganda ng paligid natin. Oh, green na green yung mga damo. At saka yung mga bulaklak. Tapos may mga bisita tayo mga kabayan. Ayun, oh, may nagpe-picture-picture dun, oh. Dada, may taxi book, oh. Ha? May taxi book. Gusto mo sumakay ng taxi? Oh, dahil Taxi or cruise ship? taxi muna. Taxi muna. Next week, sasakay tayo. Yan, sabi ng anak ko mga kabayan, gusto nila sumakay yung mga cruise ship, tsaka itong water taxi. So, subukan natin mga kabayan, no, kung makasakay tayo ng cruise ship. Yung makakuan lang, makasilip lang dun sa loob. Tapos mayroong kuan dito, oh. Yan, iceberg. Ayan. Hello! What are you eating? Ha? What did you eat? Kay nahapla sa dagat pa. Ano man? Ito nagdagadagan. Basa. Basa kay yung kamot kay. Kamot lang. Picture muna yung dalawa kong anak mga kabayan. Napakaganda ng bulaklak dito. Maraming nagpapapicture kasi nakuha na, natumba na. Yan sila, oh. Umihiga. Ang ganda ng view. Hindi na makabangon. Tsura niya oh. Marami ng mga tourist doon mga kabayan, no? Bali gina-guide yan sila, binibriefing yan sila, ina-explain sa kanila about yan dito sa mga lugar, mga history. Yan po, napakarami nila. Maganda yung kuha natin dito, mga bulak. Tapos may mga tourist po na parating. Ayan po, napakarami nila, oh. Yan, so naka-uniform sila mga kabayan, no? Green, blue, violet, green, violet. Ayan po. Umalis na po yung cruise ship na Norwegian cruise ship. Subukan natin kung maabot ng ating camera mga kabayan, no? I-zoom natin. Ayan po siya, oh. Ayan. Napakalaki niyan mga kabayan, oh. Nasa 2,000 mahigit yung pasahero niyan, 2,500 ata. Ayan po. Yan yung Norwegian cruise ship. Oh, hi, kababayan. Hello po mga kabayan. So mayroon po tayong kasama. Randa, from Hawaii. From Hawaii po siya mga kabayan, no? So, Galing ako Hawaii pero taga-Guam talaga ako. So bumisita sa dito sa Nook City, Greenland. So ihatid ko po siya doon sa kanyang tinitirhan ngayon kasi napadpad siya dito. Sa pauwi na din ako po. Hello, shout out po kayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa Bacolod ako. Bacolod, Ilonggo din, Ilongga. Ayan, pareho kami. Hello po. So ayan mga kabayan, bye-bye po. Ang daming tao mga kabayan, no? Mga tourist yan. Bali magala-gala yan sila. Kadalasan ito may mga matatanda talaga, oh. Yan, oh. Mga partner, mag-asawa. Andun, meron din dun sa unahan. Napakaganda kasi ng panahon. Tapos may iceberg dun sa unahan. Ayan. So yan lang yung trabaho ng mga tourists.